po sa ating lahat. So for those who are watching online po, good morning po sa inyo, sa mga kasama po namin from Balayan. Welcome po sa GCF Batangas. Palakpakan naman po natin sila. Amen. Woo. Alam niyo po, yung panganay ko pong anak, si Aliora, everyday po, lagi niya pong sinasabi sa aming mag-asawa, Daddy, can you tell me a story? So everyday, kailangan mag-isip ako ng story na immersive and interactive. Kasi kapag hindi immersive yung story ko, hindi interactive, lumilipad na po ang isipan niya. So dapat palagi siyang lumilipad. Yun po yung mga gusto niya eh. Huwag po kayo mag-alala, hindi po tayo lilipad ngayon. Pero I will start my sermon with a story. Pero before that, gusto ko pong malaman, sino po yung umattend dito ng Kapwa Conference? Taas ang kamay nga ng umattend. Ayan, yung mga nakasama namin ng Kapwa Conference, yung pong sermon ko doon, same sermon today. But it doesn't matter kung narinig nyo na to. The question is, ina-apply nyo na ba to sa buhay nyo? And for our church, alam ko pong paulit-ulit po nating naririnig tong Bible verse na babasahin natin mamaya. But the question is, ina-apply po ba natin sa buhay natin? So dahil nga po ito ay immersive and interactive, pwede po ba nating sabihin lahat, story? One more time, story. There was a story of a young man. Gwapo daw po. Tingnan niyo yung katabi niyo. Siguro siya yun. Gwapo po, sikat po, magaling po siya sa lahat. And the story tells us, siya po ay isang magaling na horse racer. Ayan. Kamukha ko po ba? Sabi ko kay AI, dapat kamukha ko, pero parang hindi ko kamukha. Story tells us, for 5 years, every day po siyang nagpa-practice sa loob ng 5 taon. Every day, sa loob ng 8 hours, ulit-ulit po siyang umiikot sa track to make sure siya po ang mananalo. But here's the problem. Meron po siyang maliit na problema. Every time na mag-a-alarm po yung phone niya tuwing umaga para siya gumising na maaga, hindi po agad siya gumigising. Nag-i-snooze po siya mga 10 times. Sino po nakaka-relate? Ang problema niya po, tamad na tamad siya sa pagising sa umaga. Ngayon, story tells us, dumating na po yung pinakahihintay niyang karera ng kanyang buhay. The problem is, hindi siya nagising ng maaga. At nung pagising niya, makikita niyang malilate na siya, dali-dali siyang bumangon, wala nang ligo-ligo. Pagpunta niya po doon sa racetrack, bigla po siyang nakarinig ng malakas na putok ng barel. Ay, mahina. Dapat nga po interactive, ano? Bigla siyang nakarinig ng malakas na putok ng barel. 2 putok. 3 putok. Tumakbo po siya ng mabilis, sumakay po siya sa kabayo niya, at dahil nga po ensayado, praktisado po siya for 5 years, siya pa rin po ang nanalo. Sa tingin niya po, kita niyo lang po, nakapangbahay lang, ano? So ngayon po, for 5 seconds, gusto ko po, isipin niyo po, yung mga gusto nyong ipanalo sa buhay niyo. Ano yung bagay na gusto mong ipanalo sa buhay mo? Sa loob po ng 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Sabihin po natin sa puso natin, mananalo ako. Church, lahat tayo gustong magwagi sa buhay. Gusto nating magwagi sa pag-aaral natin. Gusto nating manalo sa negosyo natin. Walang negosyante na gusto mabankrupt at malugi. We want to be a champion sa bagay na minimithi natin. We want to be a champion sa school. Hindi lang makapasa, gusto natin maging top of the class. Now, mabalik na po tayo sa story. Story tells us po na bigla po siyang nalungkot. Kasi na-realize niya po, pagtingin niya dun sa taas, may announcement na disqualify po siya. Bakit po siya na-disqualify? Kasi maling kabayo pala ang sinakyan niya. Pansin niyo po ba? Yan ang kabayo niya eh. Ibig sabihin, 2 pala silang na late.
O praise God po sa maaga today. Palakpakan po natin lahat ng maaga ngayon. Okay, di naman po patungkol din sa sermon ko. Na-disqualify po siya kasi maling kabayo yung sinakyan niya. Now, in view of our eternity with the Lord, ang prayer ko po kapag na-meet po natin si God face to face, sasabihin niya sa atin, "Well done, my good and faithful servant." Now, here's the problem. Kapag mali po yung sinakyan nating kapamamaraanan para maluwalhati po si Kristo, alam niyo pong sasabihin niya kapag dating natin sa langit, "Anak, welcome dito sa heaven, but you know what? Sorry, na-disqualified ka. Maliit lang yung reward mo. Meron, pero sorry, disqualified ka." You know what, church? I have been a part of the ministry for 18 years. 14 years old pa lang po ako, tumatayo na po ako sa harapan. And after 6 to 8 years, doon ko lang po na-realize kung ano ba talaga yung pinapagawa sa akin ni Lord. Ano ba yung kapamamaraanan na dapat kong sakyan para maging champion para sa Lord? And you know what? After ko pong malaman kung ano yung bagay na yon, hindi ko pa rin ginawa. Bakit po hindi ko ginawa? Because everybody's not doing it. Bata pa po ako noon. Pagtingin ko yung leader ko, hindi naman din ginagawa. Ay, para sa pastor lang yan. Pastor lang gagawa niyan. Para sa mga matataas lang yan na officials sa church, sila ang gagawa niyan. But, kapag mali ang sinakyan kong kapamamaraanan, para maging champion para sa Lord, mauuwi lang po ang lahat sa wala. Ano po ba yung tinutukoy ko? We have to make disciples for Jesus. Basahin niya po natin itong 1 Corinthians 9:24. 1, 2, 3, go. That in the race, but only one gets the prize. Run in such a way to get the prize. Hindi na po natin babasahin yung buong Bible verse hanggang 27. In short, ang sinasabi po dito, dapat daw kapag Christian tayo, hindi lang po mema lang. Ibig sabihin, masabi lang natin, ay Christian ako, ay taga-GCF ako. Dapat daw po, meron tayong goal. Ang goal natin is to be a champion. And today, our goal is to champion discipleship. Basahin po natin tong lahat. 1, 2, 3, go. But to win a crown that will last forever. Ang hangarin natin ay hindi lang makarating sa langit, kundi magwagi ng koronang mananatili magpakailanman. Church, GCF, sana po ang prayer ko ay hindi lang masabi natin, Lord, gusto kong makapunta sa langit. But nawa po, ang aim natin is one day, kapag nakita natin si God face to face, sasabihin sa atin ni Lord, "Well done, my good and faithful servant." Kaya naman po, sabay-sabay po nating basahin to. 1, 2, 3, go. Sa Tagalog po, ang pagdidisiple. One more time. 1, 2, 3, go. May I request everyone to stand? Basahin po natin ang salita ng ating Panginoon. Sige po, basahin po natin sabay-sabay. Matthew 28:16-18. Ready, go. Then the 11 disciples to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshiped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you to the very end of the age." Sa Tagalog naman po, pumunta ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sinasabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo.
Tandaan nyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng panahon. Tayo po yung manalangin. Lord, Father God, in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, Lord, thank you for calling us, Lord. Thank you for saving us. Lord, our prayer, ang dalangin po, Panginoon namin, ay maintindihan namin ang salita mo. Nang sa ganon, maintindihan po, Panginoon namin, na ang buhay Kristiyano is not walk in the park. Hindi parang namamasyal lang. We have to carry our cross and follow you. Help us, Lord God, to understand that truth over our lives. Lord, today, give us a humble heart, humble spirit. Help us to obey sa salita mo, Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Let's all say, Amen. Amen. Pwede po tayong umupo. Pwede po ba natin itong basahin ng malakas? 1, 2, 3, go. One more time. 1, 2, 3, go. So ano nga po bang ibig sabihin ng disciple? Disciple means learner and follower. Sa Tagalog po, disipulo. Mag-aaral, tagasunod. Now, tayo po ba'y mag-aaral ng ating Panginoon? Siguro po, today nag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. It means, pwedeng disipulo po tayo. Pangalawa po, qualification, tagasunod. Sumusunod ba tayo sa Panginoon? Kapag sumusunod tayo sa Panginoon, it means tayo yung disipulo na tinutukoy dyan. Yan po ibig sabihin ng disciple. Disciple po ay hindi lamang pastor lang. Hindi lang po elders, hindi lang po deacons. Sorry, hindi kita pala. Disipulo po ay tayong lahat na tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Alam niyo po, dalawa lamang ang pagkakaparehas natin ngayong umaga. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Maganda at gwapo. Ano po? Pare-parehas po tayo maganda at gwapo. Secondly, ang pagkakapare-parehas po natin, yung pagmamahal po natin sa ating Panginoong Jesus. Kaya po kayo nandito, to know Christ and make Him known. Pare-parehas po tayo dyan. It means, kung mahal po natin ang ating Panginoon, we have one Master. And I have 3 points today. Basahin po natin yung 3 puntos ko po ngayon. 1, second, next, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. One Master, one mission, one movement. Again, 1, 2, 3, go. One Master, one mission, one movement. Nung sinabi po ni Jesus, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ang ibig sabihin dyan ni Jesus, ako ang may kapangyarihan sa buhay nyo. Ako ang hari ng buhay mo. Ako ang tagapamahala ng buhay mo. Ako ang ultimate boss ng buhay mo. Nung sinabi po ni Jesus na all authority has given to me, it means yung authority na kay Jesus. Yung power na kay Jesus. And we have one Master. Who is our Master? Sino po? Who is our Master? Jesus. It means Jesus is our Master. Kasi malinaw po ang sinabi ni Jesus, all authority has been given to me. Siya po ang ultimate Master natin. I have a story with you. Alam niyo po yung kasunduan po namin ng ex-girlfriend ko noon ay kapag ginawa mo akong master ng buhay mo, maghiwalay na lang tayo. Yung ex-girlfriend ko po noon, na yung asawa ko na po ngayon, wag po kayong mag-alala. Alam ko po nanonood ang asawa ko, mahal na mahal kita. Salamat sa kasunduan na yon. Kasunduan po namin, kung hindi lang naman si God ang master mo, mag-break na tayo. Kung mas mahal mo ako kaysa kay Lord, maghiwalay na tayo. Kung ako lang naman ang gagawin mong mundo, wag na lang. Kasi, alam ko na kapag si Christ, si Jesus ang ginawa mong mundo, mas mamahalin mo ako ng maayos, mas magiging mabait ka, mas irerespeto mo ako, mas magiging okay ka. Church, we have to understand, Jesus is our ultimate master. Hindi po pastor ang ultimate master natin dito.
Hindi po mga magulang natin ang ultimate master. O kaya po pag uwi nyo sa bahay nyo, pag inutusan kayong maghugas, sasabihin nyo, hindi ikaw ang master ko, mami. Joke lang. O sa mga asawa, sabi ni pastor, hindi ikaw ang master ko, kumakawa yun. Joke lang po. Hindi po tayo ang master ng buhay natin. Ang may final authority po sa buhay natin ay sino po? Si Jesus. We have one master and that is Jesus. Ngayon po, may papakita po kong iba't ibang kulay. So kapag finilash ko po, dapat mabilis nyo lang din pong sasabihin kung anong kulay ang nakikita nyo. At kung ano pong unang maisip yung kulay, sabihin nyo po, whether Tagalog or English yan. 1, 2, 3, go! Ay, sorry, wala pa pala. 1, 2, 3, go! Okay. Ready po ha? Next! Yung mas malakas. wala pa. Excited. Bakit ayaw pong mapindot? Ano po yan? Okay. Palakpakan niyo po yung katabi yung gagaling. Alright. Paano ko po pag sinabi ko sa inyo, you know what, church? Pakiramdam ko lang, I want to identify this color as color green. Okay lang po bang maging green na lang yan? Kasi pakiramdam ko po, gusto ko po green na yan. Ano po sagot? No. Sabi ni nanay, no. Pero nanay, church, I am a kind person. Wala namang masasaktan kapag sinabi kong green yan. Ang dami kong donation, sobrang bait kong tao. At ang gusto ko lang naman, intindihin niyo ako, ang gusto ko lang gawing green yan. Okay lang po ba sa inyo? Ano pong sagot niyo? Hindi, may nag-o-opo na. Ay, grabe naman kayo, church. Insensitive kayo. You know what? My body, my choice, my mind, my own perception, walang pakailaman. Gusto ko green yan, at kapag sinabi niyong red yan, ididimanda ko kayo. Okay lang po ba yun? O, yung iba nag-yes na, yung iba nag-ano. Church, we need to understand this. Kapag hindi po natin sinabi ang katotohanan, ang kasinungalingan po ang maghahari. At kahit po ako'y maglupagi pa dito at umiyak at sabihin kong green to, hindi po siya magiging green. Kasi red po siya. Sabihin mo nga sa katabi mo, red yun. Ano pong punto ko dito? Ang tawag po dyan, objective truth. Kahit anong sabihin, kahit anong mangyari, hindi magbabago, na red yan. At meron po tayong tinatawag sa Bible na absolute truth. Kahit anong sabihin, whether you like it or not, tanggapin mo man o hindi, yan, naging black na. Nagalit ata sa akin ng CMs. Naging black. Tanggapin mo man o hindi, na red yan, hindi magbabago. Ganun po sa Bible. Tanggapin mo man ang salita ng Panginoon o hindi, hindi magbabago ang katotohanan that you have one master. Hindi pwedeng ikaw ang magdesisyon. Hindi pwedeng tayo yung mamili sa gusto nating gawin para sa Lord. The question is, if God is our master, if Jesus is our master, ano ba yung pinapagawa sa atin ng master natin? Pero before that pala, basahin po muna natin to if natatakot po tayo magsabi ng katotohanan. 1, 2, 3, go. Does not promote hatred. Truth is not hate speech. Offense does not cancel truth. Feelings do not dictate reality. Sa Tagalog po, ang pagsasabi ng katotohanan ay hindi pagkapuot. Ang katotohanan ay hindi hate speech. Ang pag-offend ng tao ay hindi nakakabura ng katotohanan. Ang nararamdaman natin ay hindi batayan ng realidad. So church, kung today maramdaman natin parang ang sakit ng salita, gusto ko po sabihin sa inyo, yung absolute truth, hindi magbabago. At hindi magbabago na ang may final authority sa buhay natin ay si God, si Christ. At kung siya ang may final authority sa atin at hindi tayo ang dapat masunod,
Ano ba yung gustong ipagawa sa atin ni Jesus? Everybody say, make disciples. 1, 2, 3, go. One more time. 1, 2, 3, go. And that is our mission. The Great Commission is to make disciples. At sabi po dyan ni Jesus, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. And that is the Great Commission. Make disciples. Sana po walang uuwi ngayon na, okay, meron 3 points si Pastor JJ. One master, one mission, one movement. Pero mabait naman ako. Nagbibigay naman ako ng ikapo sa church. Tumutulong naman ako sa mga tao. Nagsiserve naman ako sa ministry. Wala akong absent sa church. Siguro, okay na yun. Gusto ko pong sabihin, masakit po ito. Hindi po okay yun. Kasi may pinapagawa po ang master natin. This is a general calling. Hindi lang po pastor ang tinawag dito. Kung iniisip po natin na okay na yun, gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi yun okay. Matanda na ako, pastor, di ko na kaya yan. Ito na lang gagawin ko. Nagdidesisyon na po ulit tayo. Okay lang yan, pastor, maintindihan ni Lord. Hindi yan maintindihan ni Lord. Kasi may command siya. Utos niyan para sa lahat. Pastor, ang dami kong assignment. Kailangan muna maging successful ako sa trabaho. Maiintindihan niya ni Lord. Hindi po yan okay. At hindi yan maintindihan ni Lord kasi meron po siyang utos na pinapagawa sa ating lahat. Hindi lamang po sa mga pastor. Basahin po natin ito. 1, 2, 3, go. TikTok will disciple them. The philosophies of this world will disciple them. So let's take a stand and make disciples of Jesus. Kailangan po nating ipaglaban ang discipleship. We need to champion in discipleship. If we are a champion na tayo yung palaging maaga sa church, gusto ko palaging pinakamaaga sa church. Amen po doon. Wala pong masama doon. Wala pong masamang mag-champion sa iba't ibang larangan. Dapat bigay todo ka sa pagkanta, sa pagsayaw, sa pagtatrabaho, sa pagiging negosyante, sa pagiging mag-aaral. Lahat ibibigay mo doon. But you need to understand this. We have a general calling. Our general calling is to make disciples in view of eternity. If wala po tayong eternity mindset, hindi po talaga natin ito maintindihan. If alam po natin na may katapusan ang buhay natin dito sa mundo, we have to champion discipleship. Paano po tayo magiging champion? Paano po pag hindi natin alam? Tanungin niyo po yung mga pastor ninyo. Pastor, gusto kong maging champion sa discipleship. Elder, ano po ang kailangan kong gawin? How can I start? Anong kailangan kong pag-aralan? But hindi po magbabago ang katotohanan. We have to champion sa ating discipleship journey with Jesus. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Is to make disciples. Pero bakit marami ang hindi nagdi-disciple? Kung ang central mission natin, yun po yung Great Commission, ibig sabihin po, yun po isa sa pinakamahalaga sa utos ng Panginoon. Kung ang central mission natin is to make disciples, bakit di ako nagdi-disciple? So meron pong dalawang misconception. Actually po 3 yan. Dinalawa ko lang po because of time. According to my experience po ito. So marami pong pwedeng experience kayo bakit hindi nagdi-disciple ng isang tao. Number 1, basahin po natin bakit di sila nagdi-disciple. 1, 2, 3, go. Hindi yan para sa akin. Okay, hindi ako magdi-disciple because it's not for me. Hindi yan para sa akin. So malinaw po na sinabi dyan ni Jesus, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismohan sila. To cut the long story short, it's for you. Para po sa ating lahat yan. Kasi po, tayo pong lahat ay disipulo ng Panginoon. Sana po, malinaw po sa atin yan. Ang disciple ay hindi lamang pastor. Tayo pong lahat na tinanggap si Jesus, our Lord and Savior. At kapag nakikinig ka ng salita niya, sumusunod ka sa Kanya, you are His disciple. So that is for you. Huwag po tayong mabubuhay sa idea na, okay lang yan, di yan para sa akin. Para sa'yo yan.
Second po, discipleship is optional. Optional lang ang pagdi-disciple. Okay, so Pastor, tingin ko whether I do it or not, okay lang kay Lord kasi optional lang siya. Gusto ko pong sabihin sa inyo, discipleship is not optional. It's a command. Hindi po siya request lang ni Lord. Hindi po siya pakiusap. It's a command. Everybody say command. And if inutusan tayo ni Lord, ano yung kailangan natin gawin? Sabi po dito sa John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga inuutos. Sino po sa atin dito mahal si Lord? Tayo pong lahat, amen. At sabi po ni Jesus, si Jesus po mismo nagsabi, you know what, if you love me, you will obey my commandments. At isa po sa utos niya, the Great Commission is to make disciples. Alam niyo po, giving to the poor is optional. Hindi po lahat maraming pera. Leading worship through singing is optional. Hindi lahat magaling kumanta. Dancing in worship is optional. Hindi lahat magaling sumayaw. But discipleship is not optional because discipleship must be a lifestyle. Dapat po ang discipleship parte na ng katawan natin, parte ng journey natin bilang Kristiyano. Tingnan niyo po ulit yung katabi niyo. Ayan, kitang-kita po kitang-kita ang kagwapuhan, kagandahan. Parte po yun ng pagkatao nila. Hindi po natin pwedeng tanggalin yung katotohanan na yun. Dapat ganun din po ang discipleship. Parte ng buhay natin na kapag tinanggal mo, hindi ka makatulog sa gabi sa kaiisip. Kasi sa puso't diwa mo, discipleship ay parte ng buhay mo. Discipleship must be a lifestyle. It's not optional. Kanina po nakwento ko, for 18 years, I have been serving the church. Faithfully po yun. I think walang palya. Bata pa lang po nasa-serve na po ako sa church. Mahirap po mag-serve sa church. Sobra pong daming sacrifices. Dugo, pawis, pera. Bata pa lang po ako, ang dami kong absent sa family reunion dahil sabi ng discipler ko, o kailangan mag-church ka lang, unahin mo yun. Ang dami pong sacrifices, na-sacrifice ko po yung mga family reunion. But today, yung conviction ko po, I have to attend my family reunion to disciple my family. So, ang dami pong sacrifices for the sake of our church. But sometimes, minsan po unappreciated ang mga taong naglilingkod po sa Panginoon. Minsan po nachichismis pa. Sino naka-experience na chichismis? O pag may narinig po kayong salita, uy, pag-pray mo si Kuwan kasi ganito. Sabihin niya po, stop. Kung magkwento ka sa akin, pag-pray ko siya, gusto ko yung kabutihan na maririnig ko sa kanya, hindi kung sino siya. Kasi baka iba yung version of truth mo eh. So marami pong sacrifices sa ministry. Pero here's the thing. And this is the absolute truth. Kapag hindi po ako nag-disciple, sa dami po ng sacrifices na ibinuho sa ministry, if I do not make disciples, masasayang lamang ang lahat. Kasi ang pinaka-pinapagawa sa akin ni Lord, hindi ko ginawa. Ano po ba yung pinaka-pinapagawa sa atin ni Lord? Make disciples. Basahin po natin dyan. Hindi sinabi ni Jesus na, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya't humayo kayo at mag-awitan, sumayaw, magpayaman, maging part ng music team, maging CMC. Hindi po sinabi ni Jesus yun. Ang sinabi po ni Jesus dito, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko. That is the Great Commission. Now, gusto ko lang pong linawin. Wala pong mas kailangan po natin ng worship team, music team. Kailangan po natin ng lahat na tumutulong po sa church natin para maging maayos po ang discipleship journey natin. Pero kapag ang isang music team, kunyari po ako yung drummer, kapag ako'y dedicated sa pagdadrums at hindi ako nag-disciple, masasayang lang lahat.
Pag naging part ako ng CMC at hindi ako nag-disciple, masasayang lang ang lahat. Because God has called me to make disciples. At kung hindi po kayo part ng ministry sa church, okay lang po yun. Okay po? Kasi hindi nga po lahat magaling sumayaw, magaling mag-cameraman, magaling tumugtog. Ang iba po, gifted sila sa pagninegosyo. Ang gift nila sa pagiging doktor. Ang gift nila sa pagiging lawyer. Wala po masama doon. Ang prayer ko nga po, ang next Elon Musk ay manggagaling sa isang born-again Christian family. Wala pong masama sa mga bagay na yun. Alam niyo po, ang asawa ko po, doktor. At ngayon po, meron po tayong dalawang doktor pang nadagdag, si Dandan at si Amy. Palakpakan po natin si Lord sa buhay nila. Doktor po ang asawa ko, doktor si Dandan, si Amy, si Pastor Freud, negosyante, si John, si Deacon Sam, engineer. But, in light of eternity, dahil alam po nila na ang buhay dito sa mundo ay may katapusan, they are making disciples for Jesus. Hindi po nila ginagawang excuse na, you know what, Pastor, I'm a doctor and you are a church worker, ikaw na lang yan. I give tithes na lang. Hindi po nila sinasabi yun. Sina Dandan po, sina Amy, lahat po ng mga nabanggit kong pangalan, they are making disciples for Jesus. And if we are not making disciples for Jesus, we are not obeying Jesus. Tanong talaga natin, Lord, mahal ko ba si Jesus? Mahal ba talaga kita? We have to be a part of discipleship journey. Ngayon, kwento po ulit. May isa pong teacher, nagpagawa po siya ng book report. Ang sabi niya po, for your final exam, ito na lang papagawa ko sa inyo para madalian kayo. Gana lang kayo, book report tungkol sa shark. At dahil favorite teacher yon ng isang bata, ang sabi niya, okay, ito ang gagawin ko. Magde-decorate ako sa room namin. Tapos, magkukompose ako ng kanta. Baby Shark. Sinakalan po ng Baby Shark. Siya po yung nag-compose ng Baby Shark. Joke lang po. So, kunyari nag-compose na siya, Baby Shark, okay, sabi, papakanta ko to sa mga classmates ko. At dahil mahal na mahal ko yung teacher ko, ito ang ultimatum po sa kanya para talaga 100% pasadong-pasado ako, magdadala ako ng shark. Worth 100 million. Tingin niyo po, pasado siya or hindi? Pasado po siya o hindi? Bakit hindi po siya pasado? Kasi ang pinapagawa po ay book report. Hindi naman siya hindi naman siya pinagdadala ng shark. Church, we have to understand this. Basahin po natin to ng malakas. 1, 2, 3, go. But for how obedient we were. Sa Tagalog, 1, 2, 3, go. Dahil sa dami ng ating ginagawa, kundi sa kung gaano tayo naging masunurin. Baka po ang dami na nating ginagawa sa ating buhay or sa church, pero hindi naman yun pinapagawa ni Lord. Ang dami mo ng investment sa church, pero yung discipleship journey mo, out of 100%, na doon ka lang sa 2%. Kasi 98% binigay mo na lahat sa pagpapiano. We have to understand, church, our one mission na pinapagawa ni God is to make disciples. Ano ko na po yun? Last point. One movement. Everybody say, we. 1, 2, 3, go. One more time. Isa pa po. Pwede po ba nating sabihin yung salitang tayo ng 3 beses? 1, 2, 3, go. Basahin po natin to. 1, 2, 3, go. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi po dyan sinabi ni Jesus na, tandaan mo Pedro, ako'y lagi mong kasama hanggang sa katapusan ng panahon. Or tandaan mo Pastor JJ, ako'y laging kasama mo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang sabi po ni Jesus, tandaan ninyo, ako ay lagi ninyong kasama hanggang katapusan. Tayo po yan. Kailangan maging parte po tayo ng discipleship, hindi lamang po leader. We have to wake up sa reality na
kaya yan ni pastor kasi magaling naman siya magsalita. Kaya yan ng leader ko kasi makarisma naman siya. Kailangan po nating magising kasi hindi po nila yun kaya kapag sila lang mag-isa. Basahin po natin to. At habang binabasa po natin to, gusto ko pong tawagin yung mga volunteers ko dito sa taas. Basahin po natin to. 1, 2, 3, go! Kung ikaw ay nag-iisa, subalit mahirap kang talunin kung meron kang kasama. Ano pong ibig sabihin na madali kang matalo kapag mag-isa ka at mananalo ka kapag may kasama ka. So meron po tayong volunteers. Tawagan ko po sila. Akyat kayo guys. Ayan. Dala-dala niya ba yung rope? Okay, di pala kita. Sige. Diyan. Si Jessica po ay isang part ng Growth Group Ministry. At kasama din po nila sa Growth Group nila si Angel at si Matthew. Ngayon, si Jessica po, meron siyang nararamdaman sa kanyang puso. Meron pa tayong mic. Okay, ito na lang po. Sabi po sa akin ni Jessica, you know what, Pastor? Gusto kong i-disciple yung friend ko na si Dondon. Tapos ang sabi ko kay Jessica, Jessica, are you ready to be a part of the discipleship journey ni Dondon? Yes. Si Dondon lang di-disciple guys ha. Ang sabi po ng Bible, ang witnessing ay parang nangingisda po tayo. So kunyari po, hinuhuli natin si Dondon, bibingwitin ho natin siya. Kasi nag-share na po ng gospel sa kanya si Jessica. Yan, hawak na po ni Dondon. Hilahin natin, Dondon, tara sa church. Grabe po, ano? Palakpak mo natin tong dalawa. Okay, ganito po ngayon. Sabi naman po ni Jessica, Pastor, gusto ko buong campus na. Gusto ko buong campus namin makakilala kay Jesus. So again, maghihilahan. Buong campus. Kunyari po sila yung buong campus kahit aapat po sila. Imagine they are hundreds of young people. Tapos kami, ni Jessica, tutulong kami. Iisdain namin sila, dadalhin namin sila sa paanan ni Jesus. 1, 2, 3, hila. Ayan, ayoko nang hilahin, sakit sa kamay. Hindi po kaya naming dalawa ni Jessica. At kapag hindi tumulong yung mga nakarinig, yung mga nakatingin niyang group members, yun, nakatingin lang po sila, walang ginagawa, tinitingnan niya lang kaming dalawa, mahirap po. At posible po, kasi kasama naman po natin ang Panginoon, pero mahirap po. At mas madali, kung tayo as a church, hilahin natin yung buong campus. Ganun po kahalaga ang salitang tayo. Okay na? Palakpakan po natin yung mga volunteers natin. Ganun po ang kahalaga ang salitang tayo. Everybody say, again, tayo. 1, 2, 3, go. One more time. Basahin po natin itong lahat. 1, 2, 3, go. Be a part of the Tayo movement that builds God's kingdom. Be a part of Tayo movement that builds God's kingdom. Bakit kailangan po natin maging parte? Bakit kailangan po nating tumulong? Kasi po, malinaw pong sinabi sa Biblia, sapagkat may mabigat na katotohanan ang hindi natin pwedeng baliwalain. Ano po yung katotohanan na yon? Absolute truth. Basahin po natin yung Romans 6:23. 1, 2, 3, go. Ay kamatayan. Ibig sabihin po, hindi lang ito physical na kamatayan, ito'y panghabang buhay na pagkahiwalay sa Diyos. At ano pong problema dyan? Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Lahat ng tao ay nagkasala. Ibig sabihin po, yung kaibigan natin na nakakasama mo sa school, nagkasala siya sa Lord. Yung kapatid mo na hindi mo pa nakasama sa church, may kasalanan din siya sa Diyos. Ang mahal natin sa buhay, lahat sila nagkasala. It means, pwedeng nahiwalay sila sa Lord kapag hindi pa nila tinanggap si Christ sa buhay nila. Kaya po, sinabi sa Romans 3:23, basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go. Ang lahat na nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Here's the big problem. According po sa Joshua Project, only 11.33% of Filipinos are born again.
out of 116.7 million Filipinos. That's only around 13.2 million people. Ibig sabihin po, mga 103.5 milyong Pilipino ang hindi pa born again. That means, sa 100 mong classmates, pwedeng 11 lang ang born again. Sa 100 mong kamag-anak, pwedeng 11 lang ang born again. Lilinawin ko lang po, hindi po nakakaligtas ang born again religion. Hindi po nakakaligtas ang religion. Pastor, pinakita mo yan, ibig sabihin ba 11.33% lang ng Pilipino ang maliligtas? Ang sagot po ay hindi. Kasi posible po na nandito tayo sa church, pero wala pa rin po tayong born again experience. Alam naman po natin sa puso natin kung sino sa mga mahal natin sa buhay, kaklase, kabarkada, ang may totoong relasyon sa Diyos. At kapag wala po silang totoong relasyon sa Diyos, isa lang po ang punta nila, impyerno. Wala pong purgatorio. And that is the absolute truth na kailangan nating tanggapin at isapuso. Alam niyo po, as a pastor, I have been preaching sa church. Sa totoo po, ako po ay, what do you call that? Mahihiyain po talaga ako. Pero kailangan ko pong magsalita, mag-practice because God is calling me to be a pastor. But God is calling me to be a discipler also. I want to disciple my family. Hindi po ako nakikipagkwentuhan sa aking mga pinsan, sa aking mga lolo. Pero ang absolute truth, kapag ang lolo't lola ko namatay nang wala si Jesus sa buhay nila, hindi ako pwedeng magpiring-piringan at sabihin, okay na yun, mabait naman ng mga lolo't lola ko sa langit ang punta nila. Kaya po, I have this in my heart, I need to talk to my lolo and lola. For the first time, tingin ko yun po ang unang kwentuhan namin, kasi hindi nga po ako nakikipagkwentuhan. Unang kwentuhan namin ni lolo at ni lola, shinare ko sa kanila si Jesus, and guess what? Sabi ni lolo, gawang tao lang naman ng Bible. Sabi ko, hindi ko ina-expect yun. May rejection agad. Unang kwentuhan namin yun. Kahit confident po ako dito nung panahon na yun, medyo hindi ako confident eh. Kasi mahihain niya po talaga at hindi ako nakikipag-usap sa kanila. So, nag-explain po ako sa kanila. Hindi ko sure kung maintindihan talaga nila, pero in-explain kong mabuti. And praise God kasi pagbalik ko, sinabi sa akin, alam mo, JJ, tama ka nga pala sa sinabi mo, praise God. I'm not sure kung talaga naintindihan, pero praise God sa sinabi niya pong yun. Kasi medyo lumuwag po yung puso ko kasi alam ko sana naintindihan talaga. And my prayer is to disciple them. Kasi hindi po sapat na kilala nila si Jesus. They need to make disciples para magkameron po sila ng reward sa langit. So my prayer is puntahan sila, i-disciple sila, nang sa ganun, sa sarili nilang kapamaraanan, matanda na po sila, 70 plus na po. Sa sarili nilang kapamamaraanan, makapag-disciple din po sila. Kung paano nila gagawin yun. Basahin po natin to. 1, 2, 3, go. Very truly, I say to you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Mahalaga po ang born again experience. Kapag walang born again experience, the absolute truth is, you cannot enter heaven. At kilala po natin, alam po natin sa puso natin kung sino yung mga tao. Meron po na madaling identify. Meron po mga tao na medyo 50-50 tayo. Hindi ko sure kung tinanggap talaga niya si Lord. Pero kailangan siguraduhin ko, I will share Jesus to them. Bakit po natin kailangan gawin yon? Ang sabi po dito ni Apostle Pablo, siya po ay nalulungkot, siya po ay nagdaramdam. Bakit po? Sabi po niya sa 9, sa ngalan ni Kristo, ako'y nagsasabi ng totoo. Kasi po, hindi po naniniwala ang mga mahal niya sa buhay about kay Jesus. Kaya po siya ay nalulungkot at nagdaramdam. This is my prayer to us, church. Sana po tayo ay nalulungkot at nagdaramdam kapag ang mahal natin sa buhay ay wala pang tunay
na relationship kay Diyos, sa ating Panginoon. Pag wala pa silang tunay na born-again experience. Sipin nyo na lang po kung daang milyong Pilipino ang walang tunay na born-again experience. Napakalungkot po nun. Basahin po natin ito lahat. 1, 2, 3, go. One mission and one movement. Again, 1, 2, 3, go. We have one master, one movement. I pray po that all of us will champion discipleship. Mahirap pong gawin, nakakakaba, hindi natin alam kung paano, but we need to do this dahil command po ito ng ating Panginoon. Ngayon po, sabi ko nga po, ang aking pong sermon is interactive and immersive. Pwede ko po ba kayong patayuin? Tayo po tayo lahat. Tapos hawakan po natin ang ating mga katabi. Yan. Tapos dumugsong po kayo dun sa kabila. Pag wala nang paghahawakan, okay lang. Tinatawag kong worship team sa likod ko. So ngayon po, meron po akong isisigaw. Pag sinabi ko pong, who are we? Ulitin ko po ha. Pag sinabi ko pong, who are we? Babasahin niyo po yan. Who are we? We have together. Again, try po ulit natin. Who are we? Ulit. We have. Okay? We have. Kailangan po, tingnan niyo yung katabi niyo. We have. Ganun po. Ready? Who are we? We have one master, one mission, one movement. Together. Okay, may twist po tayo. Pag sinabi ko pong right, lahat hakbang pa kanan. Okay? Pag sinabi kong left, hahakbang ka naman papunta sa left. Okay, try po natin. Right. Left. Who are we? Okay. Medium. Left. Left. Right. Who are we? Right. 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 Left. Who are we? Amen. Lord, that is our prayer na lahat po kami will be your champion, Panginoon. Lord, it's hard. Hindi po namin ito kaya kung kami lamang. Kaya naman po, Panginoon, tulungan mo kaming ipamuhay to sa aming buhay. To be your champion. Lord, marami kaming naisip minsan na excuse. Ang dami namin kailangan tapusin sa school. Ang dami kailangan isipin sa negosyo. Ang dami kailangan isipin sa trabaho. But Lord, ang command mo, Panginoon, ay hindi magbabago. You have commanded us to go, make disciples, baptize, and teach every Filipino, Panginoon, about you, Jesus, our Lord and our Savior. Lord, nawa yung pagmamahal namin sa iyo ang mag-cost sa amin na tumakbo, hindi po maging aimless, Panginoon, yung walk namin as a Christian. Tulungan mo po, Panginoon, kaming tumakbo at magwagi, Panginoon, sa ipinapagawa mo sa amin. Salamat po. We worship you and we praise you. In Jesus' name we pray. Let's all say, Amen.